Ngayon tatry ko naman to para ma-weigh in ko kung ano yung mas mataas yung charge. Pangalan ng aming hotel is, tingnan natin kung ano pangabutan natin. Kasi anong oras na. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So today is the first part of our Singapore adventures. So galing tayo ng KL, ngayon nasa Singapore na tayo at i-share ko sa inyo ang buong airport process hanggang makarating kami sa aming hotel sa Bugis. So tara guys, samahan nyo kami. So guys, naglalakad kami ngayon papunta sa arrivals hall. So kabababa lang namin ng plane, and one of the things that you should remember kapag pupunta kayo ng Singapore, regardless kung galing kayo ng Pinas o galing kayo ng Malaysia or kung saan man, is to fill out their arrival card. So may SG arrival card na if you fill out online, I'm gonna put it on the description box just in case that you would do the same itinerary, you would have a reference para mas madali nyo siyang magawa. So punta muna tayo sa arrival hall. Magpa-pass through tayo sa e-gates ng immigration, and then kukunin natin yung ating check-in baggage, and then SIM card, and then withdrawal ng pera, tapos pupunta na tayo sa Bugis. So guys, ito na yung arrival area nila, and nakalagay is Discover a Wondrous World at Jewel Changi Airport. So pag dumiretso, yan yung immigration, so bawal camera dyan, bawal video, so immigration muna tayo. So guys, tapos na kami sa arrival belts. sa immigration. So dito na tayo sa arrival belts. And from Kuala Lumpur, belt number 5 yung aming mga bagabagahe. Wow, grabe. In less than a year guys, nakabalik kaming 4 sa Singapore. So nandito tayo nung unang vlog ng AJTV Amazing Travels. So yun guys, tapos na tayo magbayad ng travel tax. Next na is baggage drop, and we'll get our boarding passes as well. Makikita nyo malaki na yung changes and improvement kahit papano nung ating pagbablog, maging sa editing, and yung mga napupuntahan natin, talagang dinidetalye natin kung paano pumunta as much as we could. Pero syempre, we still have a lot of work to do. So share ko lang. Okay guys, so nakuha na namin yung aming mga bagahe, at ngayon palabas na tayo sa arrival hall para pick upin or kunin yung ating SIM card. And few facts lang about Singapore. Singapore has no time difference with Kuala Lumpur or with Manila, so same time lang. And then ang pera nila dito is SGD or Singaporean dollar, so tama na tayo sa dollar this time. Yun, so and nandito na tayo sa arrivals hall. And paglabas nyo ng arrivals hall guys, meron agad mga ATM. So you can select whichever you would want to pick to withdraw money. Pero ako yung OCBC yung ginagamit ko. And then after natin mag-withdraw ng pera, pwede na rin natin pick upin yung SIM card. Okay guys, so mag-withdraw na tayo sa OCBC. GCash card pa rin yung gamit. Meron access fee guys na $8 yung transaction. So, hindi ko alam kung nakadepende yun dun sa amount na i-withdraw nyo. Pero $8 yung charge. Singaporean dollars. Okay guys, so nakapag-withdraw na ako ng 700 Singaporean dollars. Hati-hati na kami dun. And isang withdrawhan na lang kaming lahat para yung access fee isang beses lang. So, ngayon na nakapag-withdraw na tayo ng pera, our next step is to look for our SIM card redemption na binook ko via Klook. And if you will be booking anything via Klook, please use my promo code AMIELKLOOK para naman meron kayong additional discount sa mga ibubook nyong stuff via Klook. So, always book it via Klook. So, let's look for the SIM card counter so we can claim our SIM card. Okay guys, so ito yung Prosegur money exchange. So, dyan tayo mag-claim ng SIM card via Klook. So, same pa rin. Dito ako nag-claim dati. So, let's go. So, guys, ito yung StarHub Unlimited Super Fast 5G Traveler SIM. So, sa Prosegur Currency Exchange, dito lang to paglabas nyo, nasa right side, malapit sa may ATM. So, ito. Okay, guys. So, na-claim ko na yung SIM card, StarHub, doon sa Prosegur Money Exchange. And aside from that, pinapalitan ko na rin yung remaining kong Malaysian Ringgit into SGD. At meron din silang binibentang EasyLink. So this is their EasyLink. So it's gonna be good as mode of transportation and payment sa MRT and sa mga convenience store.
And last year kasi trinay namin na yung Visa, Mastercard, Gcash card yung gamitin. Ngayon tatry ko naman to para ma-weigh in ko kung ano yung mas mataas yung charge or saan mas makakamura. Ito naman kasi it's good na hanggang ilang beses binabalik mo sa Singapore. So magagamit mo pa rin to for future. So we're done na here sa airport. We're going to Terminal 2 at doon tayo sasakay ng train papunta sa Bugis. Guys, sharing lang sa inyo yung itsura ng arrivals hall at papunta tayo ngayon sa Terminal 2. Sa Terminal 2 guys, dun yung MRT. So, magbabus tayo or may bus transfer from Terminal 4 which is this, papunta dun sa Terminal 2. Hindi tayo pupunta ngayon sa Jewel guys. Meron tayong ibang araw na ilalaan sa pagbabalik natin dun sa Jewel. Ngayon, dediretso na tayo sa MRT para makasakay na ng pabugis. Okay guys, so nasa bus na kami at papunta na to ng Terminal 2 pa MRT. So stay tuned lang kayo dyan. Okay guys, so nandito na kami ngayon sa Terminal 2 at susundan nyo lang yung mga nakalagay na train to city. Yan, so dito may mga sign nakalagay train to city, SkyTrain to T1, T3, departure, bus to city. So dun tayo sa train to city. Pero hindi ko alam kung bukas pa. Sana bukas pa guys. Okay guys, so nandito na tayo sa MRT and nandito tayo sa Changi Airport Station. So from here, bababa tayo rekta na sa Bugis. So convenient yung travel natin. And gagamitin na natin tong Easy Card or Easy Link. So guys, nandito na kami sa loob ng train. Umabot kami. Tapos ang baba na natin is lilipat lang tayo sa Tanamera, switch lang ng train tapos Bugis na. So kung ganito din yung magiging travel at sa Bugis din yung hotel nyo, sundan nyo lang din itong ginagawa natin. So guys, nandito na kami sa Tanamera and from here, lilipat lang kami dito sa kabilang side at bababa na tayo sa Bugis. So ito na, Bugis. So ito from here hanggang dito sa Bugis. Hey guys, so update lang. Andito na kami sa Bugis Station and sa Bugis Station, exit letter C tayo. Maglalakad tayo ng mga kalahating kilometro papunta dun sa ating hotel. So okay lang naman kasi malapit-lapit na rin yun. And sa Bugis lang din malapit yung hotel. So tap out lang tayo ng Easy Link tapos walk na tayo. So guys, dito tayo exit C papuntang Bugis Junction. So dito right lang. Tapos lakad tayo. Okay guys, so after couple of minutes na walk, andito na kami sa malapit sa aming hotel. Ang pangalan ng aming hotel is The Snooze Hotel. So sa Bugis lang. Papakita ko lang sa inyo guys. So ayan. Hindi yan mataas na building. Yung katabi nakalagay The Snooze Hotel Bugis. So walking distance lang siya sa Bugis Junction, sa Bugis Food Street. Kaya pinili namin to kasi yung parents ko sobrang nag-enjoy sa Bugis the last time we went here. So punta na tayo sa The Snooze Hotel. Okay guys, so finally we're here na sa The Snooze Hotel Bugis. So ito yung kanilang lobby. Mag-check-in na tayo guys para makapahinga na rin. Let's go. So guys, ito yung lobby nila. And for check-in, papakita nyo lang yung inyong passport. Yun, ang bango dito. Ayan. So nag-check-in lang tayo at magro-room tour tayo maya-maya. Sandali lang guys! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, pagkakataon mo na para mag-subscribe para naman makatulong sa akin na mas mapadami ang paggawa ng mga ganitong klaseng videos. Now back to the vlog. Okay guys, so quick room tour tayo dito sa aming room sa Snooze Hotel. So buksan lang natin ang keycard at i-make sure natin, lagay natin yung keycard dito. Ayan, tapos pagpasok ninyo guys, ito yung TNB niya. So maliit lang pero okay naman, may shower here. Tapos may towels, merong toothbrush, I think it's toothbrush. Tapos may mirror here. Tapos may faucet. Tapos since kasama kami ng ate ko sa room, 2 twin beds ito or 2 single beds. Yan, so meron ditong free water, merong tea, merong initan, tapos ito may parang something na lalagyan ka dito, siguro ng mga damit. And then merong window. So kita mo yung street ng Bugis dito. So yun lang, maliit lang siya guys. Pero maganda at may TV din pala guys. Share ko lang. Okay na to sa amin. Meron din dito
table na merong upuan. Tapos ito parang may DVD. DVD ata to eh. Ayan, DVD nga. Hindi pala siya nabubuksan. Ito lang. Ayun, may blower guys. May blower. Tapos dito merong sampayan ng mga gamit. So yun lang guys. At magse-settle in muna kami ngayon guys at bababa tayo maya-maya. Okay guys, so pababa na kami at ikot na kami dito sa Bugis area. So tingnan natin kung ano pang abutan natin kasi anong oras na rin. So ito guys, yung paligid ng aming hotel. Malapit siya sa The Room at Bugis. Ayan. So tapos ano ba to? Ba't siya humihinto? Huminto siya dun guys. Ayan. And so tignan natin kung saan pa tayo pwedeng bumili dito guys. Kasi kakagutom na. Pero maraming mga restaurants around. Tapos malapit lang siya sa Bugis Junction tsaka sa Bugis Food Street. Alright guys, so nandito na tayo sa tapat ng Bugis Street. So wala nang tao kasi gabi na. Sana may mahanap pa tayong mabibiling pagkain. Pero if ever na wala na, let's check na lang sa 7-Eleven or sa McDonald's. So hintayin lang natin makatawid. So guys, sarado na tong Bugis Street. Yung food street nila. Titignan lang namin dun sa dulo kung yung ABC Mart is bukas pa. Kasi yun talagang gusto nilang puntahan. Kasi marami kami nabili dun the last time we visited here. Tapos dito din sa Singapore, meron akong nabili na sweet potato balls. So, babalikan namin to some other time. Medyo late na lang kasi talaga yung arrival namin dahil na-delay pa yung flight. So ito yan, sa traditional street snacks, dito yung bilihan ng mga sweet potato ball, kaya ball. Ayan, so ito yon. 10 pieces, $5. Yan yun. So bukas babalikan namin yan. Okay guys, so upon checking, buti na lang chinek namin. Bukas pa tong ABC. So kung matatandaan nyo dun sa unang vlog ko sa Singapore, ito yon, ABC Mart. Dito yung parang Value Dollar or sister company ng Value Dollar or basta related sa Value Dollar. So maraming mura dito. So bili tayo ng mangilan-ngilan and let's check it out. Ayan o, yung mga mata nila namumukod tangi. So yung mga KitKat na chocolate like this is $2.95. Tapos may Maltesers din is ito $2.50. Cadbury is $2.50. Yung mas malaki is $3.95. Daming chocolates dito guys. Tapos ito is free for $1. Tatlo for $1. It could be mix and match. Tapos ito yung gusto ni ate. Ritter Sport $2.95. Oo, parang $1.50 lang lalabas yan eh. Kung 50 isa yung dollar eh. Ayan na, namamakyaw na siya ng Ritter Sport. Tapos ito 3 for $10. KitKat, Twix. Yan, mga mix and match yan. Kahit anong tatlo. $10. Itong Merci is $3.95. Ito naman Maltesers, M&M's, $1 each. So, dami nyong mabibili dito guys. So guys, ito naman KitKat na ganito. 3 for $1 din. Grabe, ang dami talaga. Ang daming choices. Ito mga Mars, Snickers, 85 cents. Ayan. Smarties, $3.95. Itong Maltesers na Maxi Pack, $6.95. Ito yung mga digestives. Ito masasarap to eh. $1.50. Parang mga nasa 60 pesos. Ganun. Ayan. Tapos meron silang ganito. $1.95 naman to. Wala pang 100 pesos yan. Nakaka-overwhelm dito guys yung choices. Tignan nyo. Lahat talaga meron. And lahat mura. Guys, meron ditong honey. Yung Majesty Honey, $1.95. Bumili ako nyan last year. Tapos meron din Hershey's Genuine Chocolate Flavor, $3.95. Yung dark choco sana yun kung meron. Kaso wala. Tapos may outside din, $3.95. Ayan ang mga tinda dito sa Value Dollar. Mura yung Hershey's guys. So ito pa guys, meron pa silang mga ibang tinda na hindi chocolates or hindi food. So may mga shampoo ganyan.
Tapos dito may mga tubig-tubig. Yan. Tapos dito may liquor at battery. Okay guys, so nakabili na kami ng kahit pa konti-konti dun sa ABC Mart. Pero we're also considering na bumili din ulit sa Value Dollar. Just because ang napansin ko, may mga days na nagre-replenish sila ng stocks. So may mga bagong nadadagdag dun sa mga nakikita pa lang. Or dun sa mga nakita na namin. Kaya tatry namin bumalik bago kami umalis dito sa SG. Yun. So ngayon maghahanap na muna tayo talaga ng lunch. Dinner. Ng dinner. Para makabalik na rin sa hotel, makapagpahinga. And we'll start another day tomorrow. So guys, may 7-Eleven dito. Magtitingin kami. Baka kasi may pwedeng ipanghapunan. So let's go. So guys, ito yung mga onigiri yan. Pareho lang din sa ibang bansa. Ayan. Tapos meron silang mga donuts na maliliit. Tapos Slurpee of course. Tapos mga ice cream dito. So, hindi na kami bibili dito guys. Magmamakdo na lang daw kami. Kasi mas malapit yun sa hotel. Okay guys, so nandito kami ngayon sa McDo dito sa may Bugis Junction. Kaso nga lang, sarado na rin sila. So, hanap pa kami ng iba. Hanap lang ng hanap. So, dito naman kasi sa may hotel namin, meron pa mga ibang kainan. May mga iba pang hopefully bukas at makakabili pa kami ng pagkain. Sana pala nagbili na kami sa 7-Eleven kanina. Kala ko kasi itong McDo, parang 24 hours or something. So, dito, sana meron pa sa paligid na to. Okay guys, so nandito tayo sa Super Chicken. Tingnan natin kung bukas pa. So guys, ito yung mga meals dito sa Super Chicken. Taiwanese cuisine ito guys. So yung binili ko is A8. Yun yung set meal na for 2 people. 1990 SGD. So yun yung nabili ko ngayon. Okay guys, so ito na yung in-order namin. Set na to, 1990. Isa lang yung drink, pero buti na lang bumili ako ng Minute Maid kanina sa ABC Mart na 85 cents. So, ayan yun. Taste test na natin. Okay guys, so taste test na natin. Try natin muna itong sweet potato daw eh. Kailangan namin sweet potato balls eh. So, tikman natin. Literal na kamote. Wala siyang lasa. Lasang kamote, wala siyang lasa. Mga 5 out of 10. So guys, next naman itong tteokbokki. Lasang squid ball. Mga 6 out of 10. Next naman is yung chicken pops. Chicken pops. Itong chicken pops guys, masarap lang siya ng mga chicken na tintinda sa Taiwan. So 10 out of 10 ako dito. Ito, then finally guys, tikman natin itong potato. Potato ata to eh. Ay hindi! Chicken pa rin to guys, chicken. Pero walang ibang klaseng chicken. So, masarap din to. Pareho lang yung lasa nung isa. Parang magkaiba lang yung type ng pagkakaluto. So, 10 out of 10 din to. So, kain muna tayo guys. So, guys, meron pa palang chicken. Buong chicken. Legs. So, try natin. Mainit guys. Tsaka malasa. So, siguro mga 7 out of 10. May amhang siya. Kaya hindi ko siya masyadong gusto. Okay guys, so tapos na kami kumain and from doon sa may chickenan, nakalimutan ko yung pangalan agad, Super Chicken, maglalakad na lang kami, kabilang kanto lang yung Snooze Hotel. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, so ito yung Snooze Hotel. So napakalapit lang, and dahil dyan guys, i-end ko na muna ang vlog na ito at ang episode na ito ng ating Kuala Lumpur, Singapore vlogs. At kung nagustuhan niyo yung video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para naman updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ng another exciting adventure sa susunod na episode ng ating series. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!
oh, oh.